Dominant Protector. Credit to the author. 811 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi ako magsisinungaling tungkol dito. Gusto kong ibigay sa iyo ang bato ni Terence, ngunit ang batang iyon ay masyadong tuso. Bigla siyang tumalon bago siya dinala sa operasyon at nataman ako ng walang malay. Ako ang sumailalim sa operasyon at ibinigay ng doktor ang aking bato sa iyo. Malungkot na paliwanag ni Jerwin. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Hindi pwede. Iyon ang katotohanan. Hindi nakakagulat na si Terence ay tumatalon sa perpektong kondisyon. Hindi nakakagulat na nawala ng bato si Jerwin. Nasa Leandro ang kanyang kidney. Hindi napigilan ni Leandro na mapamura sa kasawian ni Jerwin. Bakit kailangan mong kunin ang kidney ko? Ngayon kailangan mong magbayad para sa iyong sariling mga aksyon. Pinutol mo ang mga bato ng mga tao, ngayon sa wakas ay iyong pagkakataon. Hindi katakataka na ang bato ay hindi tumugma sa kanya, ito ay mali pagkatapos ng lahat. Ano? Kamusta naman ang malas mo? Nagkunwari si Leandro na nalungkot ngunit nakaramdam ng labis na kasiyahan. Eksakto. Kuya, nasa iisang bangka tayo. Parang iiyak si Jerwin. Same boat. I have my other kidney now, how are we in the same boat? Sinadya ni Leandro na sumagot dahil gusto niyang magalit si Jerwin. Pero akin ang kidney mo at tiyak na hindi ito magkakatugma. Kaya, para maiwasan ang mas maraming gulo, bakit hindi mo ay transplant sa akin ang kidney? Kung marami pang necrosis, makakaapekto ito sa kalusugan mo. Sinabi ni Jerwin, ang iyong kapatid, ako, ay hahanapan ka ng isang bato na katugma sa iyo ng perpekto. Ibigay sa iyo. Damn it, nababaliw ka na ba? Masyado mo na akong pinagdaanan, tapos gusto mo pa akong ibalik sa'yo. Kahit na laging namamatay, paano ko ibibigay? Humanap ako ng iba. Kanino ka nagsisinungaling? Wala na iyong kumpanya ng kidney trafficking. Kaya saan ka pupunta para hanapin ako ng iba? Hindi naniwala si Leandro sa sinabi ni Jerwin. Nandidiri siya sa kanya. Kung hindi dahil kay Jerwin, hinding-hindi siya mawawala ng bato. Not to mention na ang kidney ay nasa masamang kondisyon na. Mas gugustuhin ni Leandro na itapon ito kaysa ibalik kay Jerwin. Ganun ba? Pupunta ako sa ospital para tingnan kung magkatugma o hindi muna. Walang pakialam na sumagot si Leandro at ibinaba ang tawag bago pa masabi ni Jerwin ang iba. Hinawakan ni Jerwin ang kanyang telepono at tumawa ng mapait. Pakiramdam niya ay hindi naniwala si Leandro sa sinabi niya at gustong kunin ang kanyang kidney. Nanalangin siya na si Leandro ay pumunta sa ospital upang suriin at ibalik ito sa kanya matapos malaman na walang silbi ang kidney dahil hindi ito magkatugma. Ibinaba ni Leandro ang tawag na puno ng pang-aalipusta ang mukha. Malamig siyang tumawa at lumingon kay Stanley, gusto ni Jerwin ang kidney ko. Nakakabaliw. Umupo si Stanley malapit kay Leandro at tahimik sa bahay dahil sila lang ang nandoon. Nang magsalita si Jerwin sa telepono, malinaw niyang pinagmasdan ang lahat at sumang-ayon, eksakto. Not to mention that it's a case of necrosis, kahit hindi namin ito ibabalik sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, paano magiging ganito si Leandro bro? Kahit na gusto mong ituloy si Cheryl, wala ka ng tiwala na gawin ito ngayon. Eksakto. Ako, si Leandro, nangangako na hindi ko pakakawalan si Jerwin. Pagkabalik ni Natoy, aalalahanan ko ang lahat ng ginawa niya. Mariing itinikom ni Leandro ang kanyang mga ngipin. Leandro bro, may magandang ideya ako at maaari nating parusahan si Jerwin bago bumalik si Natoy. Biglang nagningning ang mga mata ni Stanley. Oh, ano yon? Mabilis na tanong ni Leandro. Leandro bro, ayaw ba niya ng kidney mo? Kung oo, bibigyan natin siya. Ngumisi si Stanley. Bigyan mo siya. Saan galing? Ang patay na bato ay itinapon. Natarante si Leandro, kahit na mayroon ako, hindi ko gugustuhing ibigay ito sa kanya. Galit na galit ako sa kanya, bakit ko gagawin iyon? Leandro bro, makinig ka muna sa akin.
Hininaan ni Stanley ang boses at misteryosong nagpatuloy, sabi ko ibabalik natin sa kanya ang isa, pero hinding-hindi natin sinabi na ibabalik natin ang sarili niyang kidney. May maibibigay pa tayo sa kanya. Narinig ko na ang bato ng aso at baboy ay parang bato ng tao, bibigyan natin siya ng kidney ng aso at bibigyan siya ng transplant surgery. Hehe. Oh. Iyan ay isang magandang ideya, ngunit ito ay magkatugma. Nagningning din ang mga mata ni Leandro. Who cares? It's the best kung hindi magkatugma. Papalampasin din natin siya. Hahayaan natin siyang mag-enjoy sa hirap ng pagtanggal ng kidney kaagad pagkatapos ng transplant, kailangan din niyang dumaan sa 3 operasyon. Damn, bakit hindi ko naisip? Labis na natuwa si Leandro, bibigyan natin siya ng dog kidney. Pero makikita ba ng doktor ang pagkakaiba? Well. Saglit na nag-isip si Stanley, hahanapin natin ang doktor. Sabihin mo sa kanya na dahil kakasara lang ng kaso ng kidney trafficking at hindi ka nang ahas na magsagawa ng transplant sa ospital. Wala na ang kumpanya ni Jerwin at wala na siyang sariling doktor. Totoo yan. Hahaha, Jerwin, sinong nagsabi sa'yo na pwede mong kunin ang kidney ko? Bibigyan kita ng dog kidney at ipaparanas sa'yo ang sakit. Naisip ni Leandro na maaari niyang parusahan si Jerwin, at natuwa siya, Stanley, hindi na ako masyadong makakalabas pagkatapos gumaling, ipaubaya ko ito sa iyo. Humanap ng maaasahang black clinic at humanap ng ligaw na asong may rabies, ha. Huwag kang mag-alala, madali lang, ipaubaya mo na lang sa akin. Tinapik ni Stanley ang kanyang dibdib habang tinitiyak niya si Leandro. Mayroong 30,000 dolyar sa aking card. Dapat ay sapat na ito para sa operasyon. Ipinasa ni Leandro ang isang bank card kay Stanley, ito ang aking allowance mula sa aking ama ngayong buwan. Bakit tayo gagamit ng sarili nating pera? Siya ang dapat magbayad pa sa kidney na gusto niya sa atin. Hindi ba dapat bigyan kanya ng ilang nutrition fees? Totoo. Bakit tayo gumagastos? Humingi ka ng pera sa kanya. Hahaha, hindi lang dog kidney ang bibigyan natin kundi pati pera. Masayang tumawa si Leandro, Xiaofo, hindi ka ba matalino ngayon? Lahat ng mga bagay na ito na nangyari kamakailan ay nagpalaki sa akin. Tumango si Stanley, kailangan kong kumilos ng matalino sa hinaharap, hindi ako magiging walang utak sa hinaharap. Ma'am, pero dapat mong ilihim ang plano natin, huwag mong ipaalam kay Jerwin. Sinabi ni Leandro, kahit na sinabi ng tatay ko sa ilalim ni Master Bing, ngunit hindi namin kayang saktan ang impluensya sa likod ng Jerwin. Huwag kang mag-alala, Leandro bro, wala akong sasabihin. Tumango si Stanley. 812. Dumating ang isa pang weekend. Nagising si Terence mula sa kanyang pagtulog. Pagkatayo, nadatnan niyang gising na ang Miss at Yasi at nanunood ng TV sa sofa sa sala. Nang makitang lumabas si Terence, sinundot ni Cheryl si Yasi. Hoy Shield bro, pinaghandaan ka ni Cheryl ng almusal na may pagmamahal. Dapat kumain ka na. Sabi ni Yasi kay Terence, matapos makakuha ng pahiwatig mula kay Cheryl. Yasi, ano ang pinagsasabi mo? Anong almusal ang ginawang may pagmamahal? Medyo naasar si Cheryl, tumawag lang siya para umorder ng KFC. Paano yung naging almusal na gawa sa pag-ibig? Ewan ko, wala akong alam. Sinundot mo ako ng daliri mo, akala ko may pinapahiwatig ka sa akin. Inosenteng sabi ni Yasi. Ahem. Walang choice si Cheryl kundi lumingon at tumingin kay Terence, nakita namin na hindi ka pagising kaya tumawag kami ni Yasi para sa KFC breakfast delivery. May natitira pa, kumain ka na. Sa totoo lang, gusto ni Cheryl na siya mismo ang gumawa nito, ngunit nang maisip niya ang kabiguan noong nakaraan, binitawan niya ang ideya na personal na magluto ng pagkain. Ang kalalabasan ay gulo tulad ng hindi nakakain na sinigang na mais at piniritong itlog. Salamat. Tumango si Terence kay Cheryl. Alam niyang malambot ang puso nito, at hindi pa nabubuksan ang mga pagkaing inihahatid sa mesa. Halatang inutusan ito sa kanyang sarili na mag-isa, at hindi mga tira gaya ng inangkin ni Cheryl. Si Terence ay kumain.
Cheryl sis, halata namang tinawag mo yung pagkain para kay Cheryl bro, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Naramdaman ni Yasi na hindi tama ang tawag ni Cheryl. Ito ay isang maliit na gawain. Ang pagkain ay ipinadala pa rin. Hindi naramdaman ni Cheryl na may mali sa pag-order din para kay Terence. Hoy! Cheryl sis, hindi ka pwedeng ganyan. Kapag nawala si Cheryl bro, hindi na tayo makakapaglaro. Nadismaya si Yasi dahil hindi niya maintindihan ang ugali ni Cheryl. Nagkibit balikat si Cheryl at walang sinabi habang patuloy na nanonood ng TV. Lalong nagiging walang kabuluhan ang mga palabas sa TV ngayon. Maraming cartoons ang nagiging mas mature. Hindi ko na maintindihan. Nagpalit ng channel si Yasi, at wala siyang maiuugnay sa gusto niya, walang Pleasant Goat at Big Big Wolf ngayon. Hindi ko alam. Nakaramdam din ng pagkabagot si Cheryl. Hindi niya alam kung paano niya ginugol ang katapusan ng linggo bago dumating si Terence. Cheryl sis, lalabas ba tayo ngayon o manatili sa bahay para maglaro? Matagal na tayong hindi nagstay sa bahay, maglalaro ba tayo? Pinatay ni Yasi ang TV at nagmungkahi. Maglaro. Anong mga laro? Anong magagandang ideya ang mayroon ka? Tanong ni Cheryl. Well. Si Yasi ay walang maisip na kasiyahan sa sandaling iyon, at sa sandaling iyon ay nakita niya si Terence na nag-aalmusal at papasok na. Mabilis na kumain si Terence, lalo na kapag ang almusal ay hindi marami upang mapunan ang kanyang napakalaking gana. Cheryl bro, ang boring nito. Mayroon ka bang masasayang mungkahi? Sabi ni Yasi na nakatingin kay Terence. Naglalaro. Malapit na ang International Labor Day, kaya gumawa ka ng mga gawaing bahay. Tumingin si Terence sa bintana ng bilya at sinabing, marumi na ang bintana. Kung may oras ka, baka linisin mo ang bilya. Hoy, Cheryl sis maglaro tayo ng mga gawaing bahay. Parang ang saya ah. Naisip ni Yasi na si Terence ay magiging kalahok ng larong ito, at ang pakikipaglaro sa kanya ay dapat na lubhang kawili-wili. Okay lang. Tumango si Cheryl. Noong nakaraan, si Uncle Fredo ay kumukuha ng mga tauhan sa paglilinis na pumupunta para mag-ayos ng bahay. Hindi niya kailangang personal na gawin ito, ngunit narinig ni Cheryl ang mga chismis na sinumang desenteng babae ang gagawa ng gawaing bahay. Dagdag pa, ang paggawa nito mismo ay hindi mukhang isang kaayla-hilakbot na ideya. Sina Cheryl at Yasi ay parehong umakyat at nagpalit ng casual na damit. Samantala, hinalungkat ni Terence ang storage room sa likod ng bilya at nakakita ng dalawang hose, ang uri ng pagdidilig ng mga bulaklak at pag-spray ng mga sasakyan. Talagang hindi iyon ang uri ng espesyal na hose ng tubig na may mataas na presyon, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang linisin ang bilya. Cheryl bro, ano ang kailangan nating gawin? Mukhang sabik na maghintay si Yasi dahil hindi pa siya nakakapaglinis ng bahay noon. Puputulin ko ang mga damo, kayong dalawa ay magkakaroon ng hose ng tubig, harapin mo lamang ang bilya at i-spray ito. Nagpadala si Terence ng dalawang batang babae upang gumawa ng ilang simpleng gawain. Ang pagpapabiye sa kanila na magputol ng mga damo ay hindi isang bagay na komportable kay Terence. Kung hindi maalis ang mga damo, masisira ang magandang damuhan. O sige, nag-eksperimento ng kaunti si Yasi at nalaman niyang napakasaya nito, parang water gun noong bata pa siya. Cheryl sis, nakakatuwang maglinis ng bahay. Late talk, more work. Naisip ni Cheryl na medyo kawili-wili din ito. Ipinaalala nito sa kanya ang kanyang sariling pagkabata noong sila ni Yasi, bawat isa ay may baril ng tubig at pagkatapos ay binaril ang isa't isa at pareho silang naging basang-gulo. Basang-basa sa tubig, wala silang ibang pagpipilian, kundi ang umuwi at maligo ng mainit. Sa alaalang iyon, pareho silang naglalaba sa iisang bathtub. Noong una, naglilinis lang sila, pero nagkagulo at overflowed sila sa bathtub. Nang hindi nililinis ang basang sahig ng banyo, umalis sila sa eksena. Nang maglaon sa parehong gabi, nang pumasok si Pablo sa banyo, nadulas siya at nagkaroon ng malaking bukol sa kanyang ulo. Ako ay isang pintor, at ang pagpipinta ang pinakamatibay kong suit. Gusto ko ng bagong bahay, at mas maganda ito sa pintura. Magpinta sa bubong, pintura sa dingding.
Masayang kumanta si Yasi, at sa tuwa, isang agos ng tubig ang dumaloy mula sa dingding ng bilya at naaninag pabalik sa mukha ni Cheryl. Shoo! Si Cheryl ay natabunan ng tubig at galit na sinabi, "Ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaboy ng hose ng tubig?" "Hoy, Cheryl sis, pasensya na, hindi ko sinasadya." Tiningnan ni Yasi ang basang mukha ni Cheryl at naisip na nakakatawa ito. Pero humingi pa rin siya ng tawad habang pinipigilan ang pagtawa. "Mag-ingat ka sa susunod." Sinulyapan ni Cheryl si Yasi at nagpatuloy sa pag-spray ng hose sa bahay. Tumalikod si Yasi at nag-concentrate sa pag-spray sa bahay, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya si Cheryl ng masama. Nakita niya na nakatutok si Cheryl sa paglilinis ng bintana, kaya nagkunwari siyang hindi sinasadyang kumawala sa pagkakahawak at muling tumalbog ang tubig sa dingding. Sa pagkakataong ito ay bumagsak ito na parang malakas na ulan sa mukha ni Cheryl. Shoo! Biglang pumutok si Cheryl, "Saan ka nakatingin? Anong ginagawa mo?" "Ah! Sorry, Cheryl sis, hindi ko sinasadya." Mabilis na ibinaba ni Yasi ang water hose at inosenteng tumingin kay Cheryl. "Hindi ko naman talaga sinasadya, Cheryl sis. How about this? You can spray me too, okay? Kalimutan mo na, sa susunod mag-iingat ka." Nakita ni Cheryl ang panghihinayang na ekspresyon ni Yasi, kaya wala na siyang paraan para mapag-alitan pa siya. Sumulyap muli si Cheryl kay Yasi, pinunasan ng tubig sa kanyang mukha, at nagpatuloy sa pag-spray sa bahay. Buti na lang, napakainit ng araw noon, ang mga patak ng tubig ay sumangga na pagkatapos ng ilang sandali sa araw. Kung hindi, bumalik si Cheryl sa loob ng bahay at kumuha ng tuwalya para panasan ang kanyang mukha. 813. Nakita ni Yasi na gumana ang kanyang pandaraya. Naging super happy siya. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap na nakatutok sa pag-spray sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin muli siya kay Cheryl na may nakakalokong kislap sa kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti, at pagkatapos ay tinanggal ang hose ng tubig mula sa kanyang kamay. "Ah!" Sumigaw muli si Cheryl, lumingon, tinitigan si Yasi, "Yasi, anong ginagawa mo?" "Pasensya na, Cheryl sis, hindi ko pinapansin." Nahihiyang sabi ni Yasi. "Hindi mo pinansin. Sa susunod ka na lang magpapansin." Nakita ni Cheryl ang cute na ekspresyon ni Yasi, at hindi niya magawang pag-alitan siya kapag ganoon ang ekspresyon ng mukha ni Yasi. Sa huli, umiling lang si Cheryl, "Bilasan mo at tapusin mo ang trabaho." "Sige." Si Yasi ay muling nakatakas ng hindi nasaktan. Naghinala si Cheryl na sinasadya ni Yasi. Palaging maikot ang babaeng ito. Noong bata pa sila at magkasamang naglalaro, madalas gumawa si Yasi ng mga malikot na bagay, kaya nasanay na si Cheryl dito at natutong maging mas matalino sa bawat pagkakataon. Bagamat ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng bahay gamit ang hose, ang kanyang mga mata ay nasa ginagawa ni Yasi. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Cheryl ang palihim na paglingon sa kanya ni Yasi. Nang makita ni Yasi na hindi tumugon si Cheryl, nag-crack siya ng ngiti, pagkatapos ay pumitik sa direksyon ng hose ng tubig patungo kay Cheryl. Naasar si Cheryl, anong ligaw na taktika ni Yasi? How dare she use this type of method to sneak attack on her? Marahas na nadulas pa atras si Cheryl. Pinaihit niya ang hose ng tubig sa kanyang kamay patungo kay Yasi at agad na nagwisik ang tubig sa buhok at mukha ni Yasi. Ngayon, ang basang manok ay si Yasi. Tumili si Yasi at ibinagsak ang water gun sa kanyang kamay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang dalawang kamay bilang panangga upang harangan ang daloy ng tubig mula kay Cheryl. Paano kayang harangin ng isang pares ng kamay ang isang bagay na ganoon? Sa isang iglap, si Yasi ay nabasa mula ulo hanggang paa. Walang puso si Cheryl na ipagpatuloy ang pag-spray sa kanya. Higit sa lahat dahil sa takot na sipon siya, tumingin si Cheryl sa galit na si Yasi. "Cheryl sis, bakit mo ako nilunod sa tubig? Yuhuwo. Basang-basa na ako." Pinunasan ni Yasi ang tubig sa kanyang mukha. Mukha siyang kakalakad lang sa buhos ng ulan. "Yasi, iyon ang kaldero na tinatawag na itim ang tekor. Ano ang ginawa mo noon?"
Tiningnan ni Cheryl ang malungkot na ekspresyon ni Yasi habang nagtatanong na may nakakalokong mukha. Ako. Wala akong ginawa. Nag-spray lang ako sa bahay. Nagtataka si Yasi kay Cheryl. Yung hose ng tubig mo. Akala mo hindi ko pinapansin at na-spray ako. Huwag mong isipin na hindi ko nakita yon. Sabi ni Cheryl nang hindi umamin si Yasi. Sa halip, hinawakan niya ang pisngi ni Yasi at hinayla. Aray, masakit. Sumigaw si Yasi at mukhang medyo nahihiya. Ipinagpatuloy niya, kaya ako ay nahuli mo, Cheryl sis. Tingnan mo. At sinabi mong hindi ito sinasadya. Nalaman ni Cheryl na napakakulit pa rin ni Yasi. Bata pa rin siya sa puso kahit malalaki na siya. Ako. Akala ko lang masaya. Nakita ni Yasi na ang mapaglaro niyang pukana ay pinabulaanan ni Cheryl, at inilabas niya ang kanyang dila at pinaikit iyon para gumawa ng cute na ekspresyon. Cheryl sis, nagbibiro lang ako, hindi ka magagalit diba? Sakit ng ulo mo. Kung magagalit lang ako sa'yo noon, namatay na ako sa galit. Walang imek na sabi ni Cheryl. Sa palagay ko ay hindi mo dapat ipagpatuloy ang pag-angkin sa mga titulong iyon tulad ni Yasi na especially iya o negotiator. Ang iyong titulo ay dapat na naughty Yasi sa halip. Tumigil sa panggugulo at linisin ang dingding. Hoy, Cheryl sis, kilalang kilala mo ako. Gusto mo bang makipaglaro sa tubig saglit? Matagal na tayong hindi nakakalaro, mahigit 10 taon ba ang nakalipas mula noong huli nating laban sa tubig? Tanong ni Yasi na may nostalgic na tono. Maglalaro. Si Cheryl ay talagang malungkot bilang isang solong bata. Siya ay may limitadong uri ng mga aktibidad sa paglilibang. Sa katunayan, walang masyadong maraming gagawin. Bukod sa nakaupo sa bahay para manood ng telebisyon kasama si Yasi, naglalaro ng mga computer games, wala siyang masyadong ginawa. Bihira siyang pumunta sa mga arcade o theme park. Isa sa mga pangunahing dahilan ay dahil sila ni Yasi ay papasok sa kanilang 3 taon sa high school. Bilang karagdagan sa kanilang pang-araw-araw na schedule ng pag-aaral, bihira silang magkaroon ng oras upang maglaro. Ang isa pang dahilan ay ang mga arcade ay napuno ng mga taong may kaina-hinalang background, na naging dahilan upang matakot sina Cheryl at Yasi na pumunta. Sa paligid ni Terence, hindi na iyon alalahanin, ngunit kailan darating ang pagkakataon. Sa makatuwid, ang mungkahi ni Yasi para sa isang labanan sa tubig ay bahagyang nagpakilo sa puso ni Cheryl. Sumagot si Cheryl, paano mo gustong maglaro? Kami ay patuloy na naghuhugas ng dingding, at pagkatapos ay lihim na nag-spray sa isa't isa ng hose ng tubig upang makita kung gaano kami kabilas makakaiwas at makakapag-react. Naisip ito ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl, naglalaro ng sneak attack. Mukhang hindi ako kalaban ni Yasi. Gayunpaman, nang makita niya kung gaano kasabik si Yasi, hindi na makatanggi si Cheryl. Pareho silang walang pinaplanong masaya kaya pumayag sila. Okay, pero hayaan mo munang idagdag ko ang kondisyong ito. Isang beses lang kami mag-spray, kaya huwag mong planong pigilan ang trigger para sa tuloy-tuloy na pag-spray. Well, paano mo iminumungkahi na magsimula tayo? Tuwang-tuwang tumango si Yasi. Hindi, magsisimula tayo sa aking salita, kapag sinabi kong magsimula, gusto ni Cheryl na manguna. Oh, okay. Nagpatuloy si Yasi sa pag-spray sa dingding ng vilya. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang mapagbantay kay Cheryl. Samantala, hindi binago ni Cheryl ang kanyang gawain sa paglilinis para magpakita ng anumang senyales ng paglalaro. Naiinip si Yasi, nagtataka siya kung bakit hindi pa nagsimulang tumugtog si Cheryl sis. Posible bang nakalimutan na niya ang laro? Si Yasi ay labis na nababalisa sa puntong ito. Siya ay sabik na magtatanong pa lang, ngunit narinig ni Cheryl na nagsabing, simulan na. Nagulat si Yasi. Bago pa siya makapag-react, sinabuyan siya ng tubig mula sa water hose ni Cheryl. Ang natural niyang reflex ay ang biglang sumigaw ng, Cheryl sis, nandaraya ka. Hoy, laban sa isang makulit na babae na katulad mo Yasi, kailangan kong gawin ang lahat ng paraan. Paano pa kita ma-spray? Sabi ni Cheryl nang may sigasig. Ikaw ang gustong tumugtog, hindi ka ba nakarinig ng pariralang lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan? Oh, okay lang, pag-amin ni Yasi sa kanyang kasawian.
Ayaw niyang tumigil sa paglalaro kaya sabi niya, let's continue. Sa makatwid, ipinagpatuloy ni Yasi at Cheryl ang kanilang laban sa tubig. Ang bawat isa ay may pantay na halaga ng mga panalo at pagkatalo, ngunit sila ay nagkakaroon ng labis na kasiyahan na hindi na sila nabilang. Samantala, sa kabilang panig, ginagamit ni Terence ang kanyang lawnmower sa pagputol ng damo. Nang lumingon siya sa lahat ng kaguluhan, nakita niya sina Miss at Yasi na naglalaro. Hindi niya masyadong pinansin ang mga ito. Laging nasa bahay ang dalawa. Kailangan nilang magkaroon ng ilang uri ng mga mekanismo ng pagpapalaya upang mailabas ang kanilang pinipigilang damdamin. Kahit na ang isang mapurol na boring na buhay ng isang junior sa high school ay maaaring nakamamatay. Masyadong maraming bagay si Terence na dapat harapin araw-araw. Natural, hindi niya naisip na may mali dito. Pero, iba ang status ni Miss at Yasi sa ibang tao. Ganito paminsan-minsang naglalabas ng sama ng loob ang dalawang babae. Natural, hindi makikialam si Terence. Tungkol naman sa kanilang partisipasyon sa mga gawaing paglilinis, hindi siya dapat umasa ng sobra sa kanila. Ang panlabas na dingding ng bilya ay hindi magiging walang bitik, kaya ayos lang. Matagal nang naglalaro sina Cheryl at Yasi bago sila napagod. Kapag nakita nilang walang kabuluhan ang aktibidad, nasiyahan sila. Noon nabaling ang atensyon ni Yasi kay Cheryl, Cheryl sis, dapat ba tayong maglaro ng sneak attack kay Shield bro? 814. Nagulat si Cheryl sa sagot ni Yasi. Tambangan si Terence. Sa isang labanan sa tubig. Sa palagay ko hindi magandang ideya iyon. Ano ang may sa aking ideya? Kailangan nating maging palihim tungkol dito at sabihin na ito ay isang aksidente, nakangiting-ngiti ni Yasi. Well. Kumunat ang noo ni Cheryl. Nasa gitna siya ng paggupit ng damo, paano natin siya maaabala? Hindi naman ito magiging problema para sa kanya. Dahil mataas ang temperatura, maaari niyang isipin na ito ay isang remedyo para sa lagay ng panahon. Tingnan mo kami. Tingnan mo kung gaano katuyo ang ating mga damit. Inikat ni Yasi ang isang sulok ng kanyang kasuotang pang-sports. Buti na lang at napili nilang magsuot ng sportswear. Normally sa bahay, walang suot na intimate wear ang dalawa. Karaniwan silang nagsusuot ng mga magagaan na t-shirt na nagpapahintulot sa pagkakalantad. Oo, hindi masyadong maganda iyon, umiling si Cheryl. Ayaw niyang mahuli sa mga kalokohang tukana ni Yasi. Cheryl sis, remember that time noong nasa ospital ka? Naspray mo na sa mukha si Shield bro. This puts in compared to that time, right? Sumalungat si Yasi. Anong sinasabi mo? Si Cheryl ay napahiya sa mga alaalang ibinalita ni Yasi. Isang alaala iyon na ayaw na niyang maalala. Huwag mo nang banggitin ang kaganapang iyon. Sabi ni Cheryl. Cheryl sis, wala kang dapat ikahiya. Balita ko maraming lalaki ang may gusto sa mga ganyan. Parang tinatawag na parang tubig. Siguro nag-enjoy din si Shield bro. Nagpatuloy sa pagsasalita si Yasi. Kailangan nating magkapatid na magkaroon ng kakaiba para magamit natin ito para talunin si Josephine. Tignan mo na naman ang mga walang kwentang bagay na pinag-uusapan mo. Hindi ako mapakali niyan. Pinisil ni Cheryl ang mukha ni Yasi. Yasi, kailan ka pa natutong maging pervert? Hindi ka naman ganito dati. Kailangan ko ng magdadalaga. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Puberty stage. Yasi, hindi sa gusto kong sirain ang iyong pagpapahalaga sa sarili, ngunit 18 taong gulang ka na, patuloy na tiningnan ni Cheryl si Yasi. Patuloy na umiling si Cheryl habang nakatitig sa dibdib ni Yasi, tingnan mo ang iyong mga suso. Tumigil na sila sa paglaki. Ibig sabihin, matagal nang natapos ang iyong pagdadalaga. Sino ang siguradong magsasabi niyan? Hindi pa ito final. Naramdaman ko na lang na lumaki sila kahapon. Napabuntong hininga si Yasi. Halos mapunit ni Yasi ang kanyang kasuotang pang-sports. Bahagyang naiinggit si Cheryl doon. Paano naging posible na napakalaki ng dibdib ni Yasi? Maaari ba siyang magbahagi ng ilan para sa kanyang hindi perpektong sarili? Naiinggit na sinabi ni Cheryl, dahil sa sobrang pagkain mo, lalo kang tumaba. Okay kung sasabihin mo.
Tumaba ang dibdib ko, tumango si Yasi bilang pagsang-ayon. Galit na itinikom ni Cheryl ang kanyang mga ngipin. Magkaiba ang taba ng dibdib at taba ng bewang. Paano mo na ba twist ang logic ng ganyan? Ayoko lang na abalahin si Terence, Josephine lang. Well, Cheryl sis, kung hindi mo gagawin, iwiwise ko siya, ngunit kailangan mong ilihim ito, nagsalita si Yasi. Okay. Tumango si Cheryl. Ayaw niyang magambag sa logic na yun kaya napagmasdan na lang niya si Yasi na nagkakagulo. Tinatanggal ni Terence ang damuhan, ngunit naririnig pa rin niya ang ingay mula sa lawnmower. Narinig niya ang buong pag-uusap. Naisip niya na medyo cute ang magkapatid. Kung kailangan niyang bantayan ang mga ito habang buhay, hindi magkakaroon ng mapurol na araw. Sa orihinal, hindi pinansin ni Terence ang aktibidad ni Cheryl at Yasi sa paglilibang, ngunit ang sandaling ibinaling ng malikot na Yasi ang atensyon sa katawan ni Terence ay ibang-iba na ang kwento. Si Terence ay tumatawa at naluluha, nagkunwari siyang patuloy sa paggapas ng damuhan. Si Yasi at Cheryl ay nagpatuloy sa pag-spray sa dingding, ngunit si Yasi ay talagang naghahanap ng pagkakataon na mag-spray kay Terence. Cheryl sis, tingnan mo ang pader na iyon, medyo madumi. Sa palagay ko ay hindi sapat ang lakas ng presyon ng tubig sa mga hose na ito. Parang hindi nito kayang hugasan ang dumi. Sabi ni Yasi habang hinahawakan niya ang gatilyo hanggang sa itaas niya ito. Bumababa ang isang batis kung saan nagpuputol ng damo si Terence. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang tubig sa katawan ni Terence, tumabi siya. Pagkatapos lamang na dumampi ang tubig sa damo, tuyo pa rin ang katawan ni Terence. Ha! Hindi inisip ni Yasi na napakaswerte ni Terence na nakaiwas sa tubig sa huling pagkakataon. Kinakalkula ni Yasi ang oras na kinuha ni Terence sa paggupit ng damo ay humigit kumulang 5 minuto bawat isa bago siya naglakad patungo sa isa pang patch ng tinutubuan na damo. Hindi niya akalain na 3 minuto lang ang gagamitin ni Terence para putulin ang patch na iyon. Ano ito? Lumingon si Terence para tingnan sina Yasi at Cheryl. May mali ba? Nako, wala lang. Sinabuyan lang ni Yasi ang tubig ng napakataas sa dingding. Namali siya sa pagkalkula ng presyon ng tubig, umiling si Cheryl habang kinakabahang nagpapaliwanag. Oh, tumango si Terence. Ibinalik niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang paggapas ng damuhan. Tinitigan ni Cheryl si Yasi. Iniisip niya na si Yasi ang dulot ng gulo, pero bakit siya ang nagpapaliwanag? Inilabas ni Yasi ang kanyang dila, hindi ako nag-imbak ng mabuti, hindi ako papalampasan sa susunod. Hindi sumagot si Cheryl habang ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Para naman kay Yasi, patuloy niyang pinagmamasdan si Terence habang hinuhugasan niya ang dingding. Sa pagkakataong ito, hindi aalertuhan ni Yasi si Terence ng maaga. Hindi siya magsasalita tungkol sa dumi sa dingding. Direkta lang siyang magwiwisik kay Terence sa isang sorpresang pag-atake. Sa isang serye ng hindi inaasahang pagkakataon, yumuko si Terence sa lupa, at sapat na iyon para maiwasan niya ang agos ng tubig na nakatutok sa kanya. Lumipad ang mga aksaya sa ulo ni Terence, ilang patak lang ang damapo sa likod ni Terence. Kung hindi gaanong naapektuhan si Terence. Nagulat si Yasi. Paano ito naging posible? Nakaiwas ba si Shield bro? Hindi man lang niya ito nilingon. Napakaswerte ni Shield bro. Nagtaas ng kilay si Cheryl. Siya ay nagkaroon ng kanyang mga saloobin sa issue. Naramdaman niya iyon, parang sixth sense o nagkataon lang talaga. Gayunpaman, kapag naisip niya kung gaano ka-athletic si Terence, magkakaroon ng katuturan kung gaano niya kadaling maiwasan ang pag-spray ng tubig. Kaya't sa wakas ay nagsalita si Cheryl, Yasi. Itigil ang panggugulo. Sigh. Hindi nasisiyahan si Yasi sa resulta, ngunit nang magsalita si Cheryl, tumango lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali na walang ginagawa, muling kumirot ang puso ni Yasi. Hindi siya naniniwala na magiging maswerte si Terence sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ituro ni Yasi ang hose ng tubig kay Terence, nangangahulugan iyon na sinasadya niya ito. Hindi nagtagal at nakita ni Yasi ang isa pang pagbubukas. Nakita niyang nakatalikod si Terence, iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon.
Naramdaman ni Yasi na ito na ang pagkakataon. Walang paraan na nanlaki ang mata ni Terence sa likod ng kanyang ulo, tama ba? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang kanyang hose ng tubig at nagmamadaling tinungo si Terence. Sa pagkakataong ito ay ayaw ni Yasi na ipaubaya ito sa anumang pagkakataon. Pinili niyang i-spray ang hose sa lahat ng direksyon pataas, pababa, kaliwa, kanan. Hindi siya naniniwala na ang ganitong malawak na hanay ng spray ay hindi tatama kay Terence. 815. Si Yasi ay nakatadhana na mabaygo. Sa pagkakataong ito, tumalikod si Terence para harapin si Yasi. Lumipat siya sa kung saan ipinarada ni Yasi ang kanyang beetle car sa damuhan, tumalon siya at umupo sa loob ng sasakyan. Kaya hindi naabot ng tubig ang katawan ni Terence. Lahat ito ay ginamit sa paghuhugas ng sasakyan. Sa kanilang mga mata, halos mabasa si Terence kung siya ay mas mabagal. Hey hey hey. Si Yasi ay galit na galit. Paano ito naging posible? Paanong napakaswerte ni Terence na hindi daw mapo sa kanya ang tubig? Nahihiya, itigil ang panggugulo. Sa tingin ko ay natuklasan na ni Terence ang iyong tukana. Na-access ni Cheryl ang sitwasyon at tiwala siya sa kanyang hula. Siguradong naramdaman ni Terence ang layunin ni Yasi, ngunit piniling manahimik at umiwas sa mga patak ng tubig. Oo, tama ka. Ngunit, paano ito posible? Sa tingin mo ba ay may mga mata siyang tumutubo mula sa likod ng kanyang ulo? Nag-isip si Yasi. Hindi ko alam, ngunit nararamdaman ko na si Terence ay hindi isang normal na tao. Umiling si Cheryl habang nakatingin sa bintana ng kotse ng ngiti ni Terence. Ang kanyang hubris expression ay nagpapakita na siya ay tiwala sa kanyang mga kakayahan. Habang tumitingin siya sa kanya, mas napagtanto niya na ang unang pakiramdam ng pagkasuklam ay wala. Hindi na niya iniisip si Terence bilang isang magsasaka o blumpkin ng bansa. Ang dahilan kung bakit niya napagtanto na nagbago ang kanyang damdamin ay dahil suot niya ang parehong gulanit na t-shirt na kasama niya. Hindi niya alam ang dahilan ng pagbabago ng kanyang puso. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa pagtanggap niya sa presensya nito o kung may mas malalim pang isyu gaya ng posibilidad na mahalin siya nito. Sa ikalawang pag-iisip, siya ay pangalawang hulaan ang kanyang sarili. Walang paraan na magugustuhan niya ang isang taong namumutol ng damo. Sabi ko naman sa'yo hindi normal na tao si Shield bro. Pero, follower mo siya. Bakit ganon? Nagsalita si Yasi tungkol sa issue. Hindi ko alam kung paano siya nakuha ng tatay ko, umiling si Cheryl. Ngunit, pakiramdam ko ay magiging matagumpay si Terence sa lalong madaling panahon, kaya dapat nating pahalagahan ang mga araw na tulad nito bago siya umalis. Sa palagay ko ay hindi siya mananatili sa atin kung magiging matagumpay siya. Oo, pero, Cheryl sis, ayaw mo bang manatili si Shield bro? Curious na tanong ni Yasi. Mukhang hindi yun mababago ayon sa ating kalooban. Ang kanyang sahod na 30,000 yuan, kaya sa tingin mo ay sapat na ang halagang iyon para manatili siya. Kung gusto niyang umalis kahit 300,000 yuan ay hindi magiging sapat, umiling si Cheryl. Nako, hindi ko maintindihan. Alam ko lang na kung si Cheryl sis ang naging asawa ni Shield bro, pwede siyang manatili dito. Nagpatuloy si Yasi. Mukhang hindi mahalaga ang lahat ng usapan tungkol sa pera. Napakasimple mo, humajejek si Cheryl. May girlfriend na si Terence. Bueno, ang mas makapangyarihang mga lalaki, lahat ay may maraming asawa. At saka, akala ko iisang lalaki ang ikakasal natin, lumihis si Yasi. Ang reality at dreams ay dalawang magkaibang bagay, pisil ni Cheryl ang mga pisngi ni Yasi. Ang mga pisngi ay may magandang bounce dito dahil ito ay karne. Napatingin si Yasi habang inilipat ni Terence ang kotse mula sa isang patch ng damo papunta sa isang patch ng pinutol na damo. Pakiramdam niya ay nahuhulaan ni Shield bro, at mas mabuti pa ito kaysa sa overseer Yasi. Shield bro, anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Yasi ang pagnanais na magtanong. Paggapas ng damo, may ligaw na paglaki rin sa ilalim ng kotse.
Inilipat ko ang kotse para maabot ko ito, paliwanag ni Terence nang bumaba siya ng kotse. Aba, ano ang tungkol sa iyo? Ano ang iyong ginagawa? Nagdidilig sa damuhan. Oh, hindi komportable si Yasi. Mula sa ekspresyon ni Terence, natuklasan na niya ang mga malikot na pukana ni Yasi. Shield bro, gusto ko lang na palihim na atakehin at isplash ka. Ayaw nang itago ni Yasi ang katotohanan. Dahil nakikita ni Terence sa web ng kasinungalingan, nagpasya siyang lumabas muna sa katotohanan. Sasabihin ko sana na parang sinadya mo ito, tinatawanan ito ni Terence. Hindi siya nagalit. Hindi niya talaga kayang magalit kay Yasi para sa maliliit na bagay na ito. Kung nagalit siya sa maliliit na bagay na ito, si Leandro ay nasa pintuan ng kamatayan para sa kanyang mga aksyon. Nako, walang pakiramdam ng tagumpay. Shield bro, sinira mo ang lahat ng saya. Papatayin ka ba kung hayaan mo akong i-spray kita ng isang beses? Nakakabigo na sabi ni Yasi. Ang hindi maliwanag na mga salita ni Yasi ay may dobleng intensyon, naalala ni Terence ang panahong iyon noong nasa ospital si Cheryl. Walang malay, lumingon si Terence kay Cheryl. Ang mga mata ng Miss ay konektado sa mga mata ni Terence. Bumilis ang tibok ng puso niya nang bigla itong tumibok. Naalala niya ang eksenang iyon. Namula agad ang mukha niya sa kahihiyan. She looked at Terence with a glare. Anong tinitingin-tingin mo? May naiisip ka bang malikot? Wala naman, umiling si Terence. Habang si Terence ay kumikilos ng walang kabuluhan tulad nito, mas naiinis si Cheryl. Nang maalala niya ang alaalang iyon, kinuha niya ang kanyang hose ng tubig at inispray ito kay Terence. Wala nang bantay si Terence sa pagkakataong ito. Sinong mag-aakalang pati si Miss ay umarte? Sa mapait ng ngiti, parang kahit si Miss ay mapahiya. Natapos pa rin siyang humakbang sa gilid, ngunit nabasa pa rin siya ni Cheryl. Nakita ni Yasi na si Cheryl ang nasa opensa, hindi siya nagpigil. Sumama siya sa pag-atake habang itinataas niya ang kanyang hose ng tubig para itutok kay Terence. Cheryl sis, dapat ba tayong makipagkompetensya upang makita kung sino ang makakapag-spray ng shield bro? Si Terence ay maaaring athletic at may kakayahan, ngunit sina Cheryl at Yasi ay umaatake mula sa maraming anggulo at tilapon na naging imposibleng iwasan silang lahat. Hindi ba pwedeng lumuhad na lang siya at gumulong-gulong na lang? Nakita niyang nag-e-enjoy na silang dalawa, pinili niyang huwag na lang umiwas. Nakatayo lang siya para hayaan silang mag-spray to their heart's content. Sa sandaling ito, may malakas na hiyawan mula sa labas ng bakod ng vilya. Asshole! Sinong bastard ang nagpabasa sa akin? Tumalon sina Cheryl at Yasi mula sa biglang pagsigaw. Mabilis nilang pinatay ang hose ng tubig at hinanap ang pinanggalingan ng sigaw. Galing iyon sa entrance ng villa nila, may convertible Porsche Boxster supercar. Sa driver's seat, may isang babaeng mapang-akit ang suot na nakalabas ang cleavage. Basang-basa ang buhok niya at nahuhulog na rin ang makeup niya sa tubig. Ito ay isang kompletong gulo tulad ng mga karakter mula sa Peking Opera. Sina Cheryl at Yasi ay nadala sa kanilang kasabikan. Hindi nila alam ang sasakyang dumaan sa kanilang villa, at ang babae ay naging bahagi ng collateral damage. Alam ni na Cheryl at Yasi na may problema sila. Sa tono ng babae, parang hindi siya mabait na tao. Gayunpaman, inamin ni na Cheryl at Yasi ang kanilang pagkakamali, lumapit pa rin sila sa ginang sa Porsche at sinabing, paumanhin, hindi namin sinasadya na ibabad ka. Ikinalulungkot namin talaga. Ngayon ay minarkahan ang unang araw na inilipat ang kanyang bahay sa kanyang pangalan, gusto ni Harley na dumaan upang makita ang kanyang bagong lugar. Hindi pa niya naaabot ang kalahati ng bumuhos ang tubig mula sa langit at nabasa ang lahat. Nagalit siya sa mga hindi inaasahang pangyayari. 816. Itinaas niya ang kanyang ulo upang makita ang dalawang manggagawa sa paglilinis at isang hardinero na responsable sa pagsira sa kanyang malaking araw. Siya ay random na pumili ng isa sa mga tagapaglinis upang ilabas ang kanyang galit. Tinuro niya ang mukha ni Cheryl at nagmura, "You little bitch, do you have any idea who I am?"
How dare you spray me with water? Gusto mo bang mamatay? Madaling napagkamalan ni Harleen ng mga tagapaglinis sina Yassi at Cheryl dahil pareho silang nakasuot ng sportswear at mukhang gulo-gulo sila. Kung titingnang mabuti, baka pumasa pa sila para sa mga babaeng taga-bayan na pumunta sa lungsod na naghahanap ng trabaho. Si Terence ay hindi maganda ang suot, mukha siyang manggagawa. Sa kamay niya sa lawnmower, sino pa kaya siya kung hindi siya isang hardinero? Una niyang inakala na naglalako ang dalawang tagapaglinis at hardinero kapag wala ang may-ari ng bahay. Noong naglalaro sila ng tubig, nabasa nila siya. Hindi niya papakawalan ang mga ito ng ganoon kadali. Wala siyang pakialam sa mga taong ito o sino mang mas mababa sa kanyang katayuan. Palagi niyang nararamdaman na mas mataas siya sa kanila. Kahit na sa mga may-ari ng mansyon doon, hindi niya sila pinapahalagahan. Humingi na siya ng tawad. Panoorin ang tono mo, hindi maka-standby si Terence at panoorin si Cheryl na binubuli. Lumapit siya sa babae para mga tuwiran. Kahit na sila ay nasa mali, ang ginang ay hindi dapat maging bastos. Humingi na sila ng tawad sa kanilang ginawa. Si Terence ay hindi gustong makialam hanggang sa puntong iyon. Humihingi ng tawad. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Pinandilatan ni Harleen si Terence. Ikaw ay isang hardinero, isang maliit na prito, kaya pag-isipan mo ang iyong sarili kapag kausap mo ako. Ano sa tingin mo ang karapatan mong makipag-usap sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Wala kang anumang karapatan na makipag-usap sa akin, wala kang karapatan na maging sa aking harapan. Kumunat ang noo ni Terence. Napakasakit ng mga salita ng babaeng ito. Kung wala lang muna sila sa mali, hindi man lang mag-abala si Terence sa pagsagot sa kanya. Terence wasn't being unreasonable, naibigay na ang paghingi ng tawad, ano pa ang gusto mo? Ano? Alam mo ba kung magkano ang mga damit na ito? Kakabili ko lang kahapon. Isang beses ko lang nasuot, tapos basa na lahat. Galing ito sa mga sikat na brand name na damit. I bet hindi mo pa nakita. Sigaw ni Harleen. Hindi ko alam kung bakit sinusubukan kong ipaliwanag sa inyo ang mga taong hindi makaintindi. Maaari naming bayaran ang iyong mga damit, mahinahong sagot ni Terence. Kung hindi ito isang babae, malamang na hindi na ito binigyang pansin ni Terence. Compensate. Ano ang gagamitin mong pambayad? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bawat damit ko? Magkano ang kinikita mo kahit isang buwan? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo kayang bayaran. Malamig na tumawa si Harleen. Tiningnan niya sila ng may mga mata na puno ng diskriminasyon. Sabihin mo lang ang dami, si Cheryl ay may matinding pagkapuot sa isang taong kakakilala lang niya. Kahit na siya ang may kasalanan, ang kanyang paghingi ng tawad at pagpayag na magbayad para sa kabayaran ay higit pa sa sapat. Pero, sumisigaw at nagdudulot ng eksena itong hindi sumusukong babae. Magkano ang pera? 30,800 yuan. Mayabang na kinausap ni Harleen si Cheryl. Okay, Terence. Pwede bang kunin mo siya ng 40,000 dolyar? Nakataas ang kilay ni Cheryl habang mahinahong tinanong si Terence. Kumuha ng 40,000 dolyar. Nakakailang hininga. Sinong mag-aakala na ang mga alipin sa mayamang sambahayan na ito ay magkakaroon ng ganoong klase ng allowance? I see now. You have the look of a bitch, did you slip your way in? Si Harleen ay pangit ng inisyan. Sino ang isang alipin? Malungkot na sumagot si Cheryl. Babayaran kita para sa pera, maaari kang umalis pagkatapos mong makuha ito. May trabaho pa tayo. Compensation. Sa tingin mo ba, compensation lang ang gagana? Ang mga damit ko ay pang international designer brand na damit, kahit may pera hindi mo mabibili. Hindi nagustuhan ni Harleen ang ugali ni Cheryl kaya hindi siya nasiyahan. Sa mga mata ni Harleen, si Cheryl ay isang soro, na natutulog sa kanyang katayuan, na nangahas na makipag-usap pabalik sa isang mayamang babae na tulad niya. Nagalit si Harleen sa ugali ni Cheryl. Kung ganoon, saan mo nabili? Sinulyapan ni Terence si Miss bilang pahiwatig upang siya ang pumalit.
Pagkatapos ay sinundan niya ng, kung mabibili mo ito, mabibili ko rin ito. Kung ayaw mo ng pera, maaari kitang bilhan ng eksaktong parehong damit. Masasabi ito ni Terence ng malakas at may pagmamalaki. Sa kanyang fatty boy bilang kanyang kapatid, naisip ni Terence na maaari siyang bumili ng kahit ano. Ang mga damit ko ay binili sa special collection counter sa Pablo Business Tower. Parte ito ng VIP Limited Edition Collection. Mga miyembro lang ang makakabili nito, kaya kahit may pera ka, hindi ka makakabili. Malamig na ngumisi si Harleen. Kailangan mong maging isang diamond card holder man lang para makabili nito. Ikaw ang may hawak ng diamond card. Sagot ni Terence. Akala niya nakakatuwa, how dare the lady talk about Pablo properties in front of his miss. It sounds a little stupid for anyone not in the loop to have said it in front of the owner's daughter. Siyempre naman. Ang diamond card na ito ay isang bagay lamang na makukuha ng mga taong may katayuan ko. Nabalitaan ko na sa buong Pablo Industries, 12 lang ang mga card na ito na ibinigay. Nagpatuloy si Harleen. Ang katayuan ko ay hindi isang bagay na madali mong makukuha ng mga maliliit na fries. Mapapanood mo ako at patuloy na mangarap. Hindi maintindihan ni Terence kung paano makapagbigay ng card si Pablo sa isang tanga na katulad niya. Iniisip ni Yasi ang eksaktong parehong tanong sa kanyang isipan. Hinailan niya si Cheryl sa manggas at nagtanong, Cheryl sis, paanong bibigyan ni Uncle Chu ng membership card ang tanggang ito? Marahil dahil siya ay mayaman at isang malaking gastusin, sagot ni Cheryl. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Hindi ganoon kalakas ang pag-uusap ni na Cheryl at Yasi, ngunit narinig ni Harleen ang mga piraso at bahagi nito, na lalong nagpagalit sa kanya. Kung ganoon, wala ka bang pakialam kung itatanong ko kung ano ang iyong pagkakakilanlan? Hindi binigyan ni Terence ng pagkakataon si Harleen na tanungin si Cheryl o Yasi. Ako. Taga-Iron Lake ako. Sinampal ni Harleen ang kanyang Porsche Boxster supercar, nakikita mo ba ito? Ang Iron Lake license plate 8,888. Tanging isang mayamang pamilya na tulad ko ang makakakuha ng mga bihirang plaka na tulad nito. Ang isang maliit na lugar na tulad nito ay hindi mauunawaan kung paano nabubuhay ang matataas na uri. Nako, napakaraming kalokohan. Tumango si Terence. Okay. So I guess tapos ka nang magpanggap ngayon. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga damit mo? Sino ang sinasabi mong nagpapanggap? Hindi nagustuhan ni Harleen ang tono ni Terence. Nagkaroon ng class separation, pero parang walang hadlang magsalita. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon dahil nasa linya ang kanyang pagmamataas. Hindi, wala lang. Gusto mo bang lutisin namin ang problema mo sa pananamit? Mabilis na tanong ni Terence. Resolve 8. Paano mo magagawa yon? Bibigyan kita ng paraan, pwede kang pumunta sa bahay ko para maglinis. Kapag malinis na ang loob ng bahay ko, at naayos na ang damuhan, iisipin kong naresolba na ang problemang ito. Kung hindi, may kahihinatnan. Sumagot si Harleen kasama ang kanyang anyo ng kabayaran. 817. Kakabili lang niya ng mansion sa complex na ito. Gayunpaman, napagtanto niya na ang mansyon ay puno ng alikabok at mga damo sa mga hardin. Gusto ni Harleen na linisin ni na Cheryl, Yasi at Terence ang kanyang bahay para sa libreng paggawa. Sa ganitong paraan, mas lalo niya silang mapahiya. Maaari kang umarkila ng mga tagapaglinis para gawin ito, babayaran namin ito para sa iyo bilang aming kabayaran, mahinahong sagot ni Terence. Compensation. Humph, ayaw mong gawin. Fine, then buy one of the same clothes for me. Kumilos si Harleen na parang naiintindihan niya ang buong sitwasyon, go. Tanging mga miyembro lang na may diamond card ang makakabili nito. Kung bibili tayo ng pareho, tapos na ba ito? Hindi gustong makipagtalo ni Terence sa isang tusong tulad nito. Tapos na. Humph. Kung mabibili mo ako ng eksaktong kaparehong damit, pipilipitin ko ang ulo ko. Alam ni Harleen na imposible at naglakas loob na gumawa ng ganoong pangako.
Noong binili niya ang mga damit kahapon, ito ang huli maliban sa sample sa display window. Ang Pablo Business Tower ay hindi nagbebenta ng mga sample mula sa display window at ang normal na staff ay hindi pinahintulutan na buksan ito. Ang lahat ng mga sample mula sa mga display window ay binago sa bawat nakatakdang panahon at hindi nila ito bubuksan bago matapos ang panahon ng promosyon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay lubos na kumpiyansa sa taya na ito. Nako, ang saya. Cheryl says, may mabubuhay pa ba na nakatali ang ulo? Curious na tanong ni Yasi. Hindi ko alam, baka isang taong may espesyal na kapangyarihan. Narinig ko na may mga taong kayang ihiwalay ang kanilang ulo sa kanilang katawan, umiling si Cheryl. Ang saya niyan. Shield bro? Bilasan mo na bumili ng kaparehong damit para sa kanya, gusto kong panoorin siyang mabaliw sa sarili niyang ulo. Sabik na tanong ni Yasi. Humph. Teka, paano kung hindi ka makabili ng kaparehong damit? Naina si Harleen sa sinabi ni Yasi ngunit pinigilan niya ito para sa mga susunod na kondisyon na kanyang idedeklara. Nako, hindi tayo magwawalang bahala. Sa tingin ko, mamamatay tayo kung iikot natin ang ating mga ulo. Agad na umiling si Yasi. Humph. Hindi ko ipapaikot ang ulo mo. Kung hindi mo ako mabibili ng kaparehong damit, paano ang pagtatrabaho bilang libreng trabaho ko sa loob ng 1 taon? Araw-araw mong lilinisin ang bahay ko at sisirain mo ang aking hardin. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Harleen. Okay. Bilasan mo, bibili tayo ng damit. Gusto kong panoorin siyang umiwas sa sarili niyang ulo. Agad namang tumango si Yasi bilang pagsang-ayon sa kanyang kalagayan. Ayaw pumayag ni Terence kaya sa lalong madaling panahon ay hindi niya nagustuhan ang paggawa ng mga bagay na wala siyang ganap na kontrol. Gusto niyang sabihin sa kanya ni Harleen ang tatak ng kanyang mga damit at ang laki nito saka kumpirmahin muna kay Uncle Fredo. Dahil pumayag na si Yasi, hindi na niya ito mababago. Dahil wala nito ang Pablo Business Tower, maaaring hilingin ni Terence si Fatty Boy na bilhin ito. Hindi niya sinabing may limitasyon sa oras para magamit nila ito para lumaban. Humph, Terena, ano ba ang kinatatayuan mo dyan? Bilhan mo ako ng damit. Malamig na tumawa si Harleen, o tama, paano mo balak pumunta? Hindi kasya ang sasakyan ko sa napakaraming tao. May kotse tayo. Tinuro ni Terence ang Beatles ni Cheryl at sumagot. Tumingin si Harleen sa Beatles at bagamat nagulat siya, hindi niya inisip ito, hindi ba mayaman ang amo mo? Ito ay isang magandang kotse para sa mga katulong. Para ba ito sa pamimili? Pinandilatan ni Cheryl si Harleen nang hindi nagsasalita. Walang gamit na magsalita bago sila bumili ng parehong damit. Sumakay sina Cheryl at Yasi sa kotse at pinalayas sila ni Terence sa mansyon, sinundan ang Porsche Boxster ni Harleen patungo sa business district. It was the weekend and all the car parts were filled. Gayunpaman, si Harleen ay nagmamay-ari ng Diamond Card. Pagbaba niya ng sasakyan, iwinagayway niya ang card sa kanyang kamay at ipinagmalaki sa kanila, miyembro ako rito. Magagamit ko ang kanilang VIP parking anumang oras na may libreng parking spot. Humanap ka ng sarili mong parking. Pero mag-ingat. Huwag silang bigyan ng pagkakataong maglagay ng note sa iyong sasakyan. Bumalik si Harleen sa kanyang sasakyan at pinaandar ito patungo sa underground parking lot. Gayunpaman, hindi pumunta si Terence at humanap ng ibang pwesto ngunit sinundan niya ang kotse ni Harleen patungo sa underground na paradahan. Malamig na tumawa si Harleen. Kahit na kaya kong magdala ng kotse gamit ang Diamond Card niya, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Panoorin ko kayong pinalayas ng guard at ipapahiya kayong lahat. Ma'am, VIP ka ba sa Pablo Business Tower? Huminto si Harleen sa guard bar at may dumating na guard na magalang na nagtanong. Siyempre naman. Inihagis ni Harleen ang kanyang card, Diamond Card. Welcome our respectful Diamond Card guest, Miss Go. Kinuha ng guard ang Diamond Card ni Harleen at ini-swipe ito sa makina sa tabi ng bar at lahat ng impormasyon niya ay ipinakita. Ang gwardya ay hindi madalas makakita ng mga Diamond Card at siya ay kumilos ng labis na magalang.
Lahat ng may hawak ng diamond card ay mayaman at makapangyarihan, nanatiling naalarma ang gwardya dahil hindi mukhang mabait si Harleen. Maaari ko bang tanungin kung kasama mo ang kotseng sumusunod sa iyo? Sinulyapan ng gwardya ang Beatles at nagtanong, ikaw ay isang diamond card holder at maaari kang magdala ng isa pang sasakyan sa underground parking. Ito ay iyong espesyal na pribilehiyo. Hindi, wala silang kinalaman sa akin. Binawi ni Harleen ang card at sumagot ng malakas para marinig ni Terence at ng iba pa. Gusto niyang ipahiya ang mga ito, ipaalam sa mga mabababang taong ito ang pagkakaiba niya sa kanila. Naiintindihan, mangyaring mag-ingat. Tumango ang gwardya at itinaas ang bar, hinayaan ang sasakyan ni Harleen na magmaneho papunta sa paradahan ng Pablo Business Tower para sa mahahalagang bisita. Pagkatapos niyang magmaneho, hindi siya nakahanap ng paradahan ngunit huminto siya sa gilid, naghihintay na panoorin si Terence at ang iba pa. Gusto niyang makita kung paano si Terence at ang iba pa ay itataboy ng gwardya. Ang mga superior guest na tulad ko lang ang makakaparada dito. Ang mga mababang tagapaglinis at hardinero na tulad mo ay hindi karapat-dapat na ay parada ang iyong sasakyan sa isang tulad ko. 818. Huminto si Terence sa harap ng bar at lumapit sa kanya ang gwardya na may magalang na ngiti, Sir, pwede ko bang tanungin kung mahalagang bisita ka ng Pablo Business Tower? Sa tingin ko. Inilabas ni Terence ang kanyang pitaka at nagsimulang maghukay dito. Natigilan ang guard. Sa tingin ko. Isa ka ba o hindi? Kahit nalilito siya, hindi siya nagpakita ng kahit anong senyales sa kabila. Ito lamang ay sapat na upang ipakita na sinanay ng mabuti ng industriya ng Pablo ang kanilang mga tauhan. Gustong tumawa ni Cheryl. Kahit na wala si Terence, maaari siyang pumasok sa sandaling tawagan niya si Uncle Fredo, hindi banggitin na mayroon siyang card. Gayunpaman, naunawaan ni Cheryl kung ano ang gustong gawin ni Terence matapos mapansin si Harleen na nanunood sa gilid. Malamang gusto ni Terence na asarin ang Harleen na iyon. Gaya ng inaasahan, natawa si Harleen nang makitang nagkunwari, si Terence na hinanap ang card pagkatapos magtanong ng guard. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at ibinaba ang kanyang balakang habang naglalakad patungo sa kanila. Ang makapal na pampaganda ni Harleen ay nahugasan ng water gun ni Cheryl at Yasi. Kinailangan niyang panasan ang natitirang makeup sa sasakyan. Kung wala ang kanyang heavy makeup, hindi na niya maitago ang galit na galit niyang mukha. Nasa mid-30s na siya at hindi na siya bata. Gayunpaman, nagpakasal siya sa isang mayamang pamilya mula sa isang may bahay. Para siyang na-transcended sa isang phoenix mula sa isang manok. Pakiramdam niya ay nakahihigit siya at laging gustong ipakita na iba siya sa iba. Anong hinahanap mo? Membership card. Malamig na tumawa si Harleen habang pinagmamasdan si Terence na hinuhukay ang kanyang pitaka at kinausap ang gwardya, hindi na kailangang maghintay, itaboy mo na lang siya. Marami na akong nakitang nagpapanggap na VIP dito. Matagal siyang maghahanap at sasabihin sa iyo na nakalimutan niya ang kanyang card, pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Pero sa totoo lang, wala siyang card. Hindi nakaimik ang guard. May kinalaman ba ito sa iyo? Di ba sabi mo hindi mo siya kilala? Gumagala ka dito at kung magalit siya at gusto kanyang bugbugin, pigilan ko ba siya o hindi? Kahit na nakita ng gwardya ang ilan na nagsasabing nakalimutan nila ang kanilang card, nanatili pa rin siyang magalang sa kanila. Palagay ko nakalimutan kong dalhin ito, kibot balikat ni Terence at humihingi ng paumanhin sa guard. Ha! Narinig ni Harleen ang mga salita ni Terence at humagalpak ng tawa, ha. Kita mo. Anong sabi ko? Wala silang card. Sabi ko sa'yo pumunta lang sila di trying to pretend cool. Hindi ka naniwala sa akin nung sinabi kong itaboy mo sila. See? Tama ba ako? Don't judge from their car. They are all low class na magsasaka at ang mga utusan ay mga magsasaka lang. Ang mga katulong na yan ay mga magsasaka. Ang mga katulong na yan ay mga magsasaka, ang mga katulong ay mga batang babae. Kayang-kaya nilang mamili dito. Hoy, nasa bulsa yata ng sunshade ang card ko, tingnan ko kung mahahanap ko.
Maliit ang katawan ni Yasi at pinisil niya ang kanyang itaas hanggang sa harapan at nagsimulang maghanap. Gayunpaman, kinuha ni Cheryl ang isang card mula sa kanyang wallet at ipinasa ito sa gwardya ng nakangiti, "Gamitin mo ang akin." Nakita ni Cheryl ang membership card ni Terence sa kanyang wallet ngunit sinabi niyang nakalimutan niyang dalhin ito, sinadya itong akitin si Harleen palabas ng kanyang sasakyan para pagtawanan sila. Hindi naisip ni Cheryl na kunin ang kanyang card at gawing hindi masaya si Harleen. Gaya ng inaasahan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Harleen nang maglabas si Cheryl ng membership card. Bakit may membership card ang isang yaya? Paano ito posible? She quickly commented, "Oy, check mo nang mabuti, huwag kang maskam." Lahat sila katulong, paano sila magkakaroon ng membership card dito? Nakita ng gwardya na mukhang maganda si Cheryl at ngumiti ng matamis, agad itong tumabi sa kanya. Ang card mo lang ang totoo at peke ang card nila. Anong klaseng logic yan? Sa oras na ito, nakita rin ni Yasi ang kanyang membership card at ipinasa ito sa gwardya, "Nahanap ko rin ang akin." Natigilan ng gwardya at tiningnan ang membership card ni Yasi. Isa pang diamond card. Nabigla siya. Anong uri ng mga customer sila? Mayroon silang 2 diamond card. Bagamat ang mga security guard ang pinakamababang ranggo ng mga tauhan sa industriya, siya ang namamahala sa pagtanggap sa lahat ng miyembro dito at nakakita na siya ng maraming card. Alam na alam niya kung gaano pambihira ang mga diamond card at hindi na niya makikita ang isa sa loob ng ilang araw. At ngayon, 2 diamante card ang lumitaw sa isang ordinaryong kotse. Isa pang sorpresa ang sumunod. Kinuha ni Terence ang isang membership card mula sa kanyang wallet at ipinasa ito sa guard na nakangiti, paumanhin, "Nahanap ko na rin ang akin. Pero sa tingin ko hindi ko na kailangan pang ipakita ito." Tiningnan ng guard ang membership card ni Lee, ang ikatlong diamond card. Nanlamig siya. 3 diamond membership card. Paano naging posible iyon? Hindi siya makapaniwala sa nasa harap ng kanyang mga mata at pinunasan ito. Sa wakas ay nagkomento siya na puro gulat matapos mapagtantong totoo ang kanyang nakita, 3 diamond cards. "One is enough." Ano? Narinig ni Harleen ang mga salita ng gwardya at tumalon. Hindi siya naniniwala na si Terence at ang iba pa ay makakapaglabas ng 3 diamond card at hindi makapaniwalang sumigaw, "Ha ha ha ha, hindi ba ito masyadong peke? 3 diamond membership card. Paano ito posible? Sino ang nagsisinungaling sa iyo?" Ang Pablo Business Tower ay nagbigay lamang ng ilang dosina, paano ka magkakaroon ng 3? Guard, sa tingin mo posible ba iyon? Natarante at nabigla ang gwardya dahil hindi siya naniniwalang may membership card ang lahat ng nasa sasakyan. Kung titignan, hindi naman ito naiiba sa mga red card kaya hindi siya nagpakita ng iba't ibang ekspresyon sa kabila ng pagkagulat. Kung tutuusin, kailangan lang niyang i-swipe ito sa makina para makita kung totoo o peke, kaya hindi na siya nag-alala. "Sir, ma'am, sapat na ang isa sa mga card." Nagpa siya ang gwardya na kunin ang card ni Cheryl dahil siya ang unang taong naglabas nito. Ini-swipe niya ito sa machine sa tabi niya at sa sobrang pagkabaliw, lumabas lahat sa screen ng machine ang level ng card at ang detalyadong impormasyon ng cardholder. Gayunpaman, ang gwardya ay hindi nakaimik pagkatapos na sumulyap sa pangalan ng may hawak ng card. 819. Cheryl. Halos masuffocate siya ng pangalang ito. Siyempre, alam niya ang ibig sabihin ng pangalang ito. Siya ang miss ng industriya ng Pablo. Kakaunti lang ang mga taong nakakakilala kay Cheryl ng personal dahil ayaw niyang magpakita sa publiko, at bihira niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para ipagmalaki. Gayunpaman, alam ng maraming tao ang kanyang pangalan. Kahit sinong staff na nagtrabaho ng mahigit kalahating taon dito ay narinig na lahat ng kanyang pangalan dati. Kapag nag-chat sila tuwing break, lagi nila itong binabanggit. Alam ng lahat na si Pablo ay may magandang anak na babae na tinatawag na Cheryl, ngunit dahil kakaunti ang nakakita sa kanya ng personal, lalo silang naging curious tungkol sa kanya at ang kanyang pangalan ay nakaukit malalim sa isipan ng lahat.
Bagamat ang security guard ay nasa ilalim ng pyramid sa Pablo Industry, nakipag-usap siya tungkol kay Cheryl sa kanyang mga kasamahan. Nang makita niya ang pangalan ay agad niyang nakilala kung sino ito. Siya ang miss ng kanilang industriya. Hindi nakakagulat na lahat ng tao sa paligid niya ay may Diamond membership card. Magpapaliwanag sila. Anong klaseng background meron ang mga kaibigan niya? Siyempre, mayaman sila at makapangyarihan. Natural lang sa kanila na magkaroon ng membership card. Miss Charlton, salamat sa iyong kooperasyon, mangyaring kunin ang iyong card. Ang bantay ay ibinalik ang card ng masigla. Hindi na ito pinagtanggol ni Cheryl dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkatao, nanatiling tahimik ang gwardya kahit alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nakangiting tumango si Cheryl at kinuha ang kanyang card. Nakita ng gwardya ang ngiti ni Cheryl at labis siyang nasasabik. Napaka-approachable ng miss nila. Ngumiti pa ito sa kanya. Sapat na para sa kanya ang magyabang sa iba. Gayunpaman, alam niyang walang anumang emosyon ang ngiti nito, ngunit masaya pa rin siya dahil langit ang pag-iral nito sa kanilang mga puso. Maligayang pagdating, Miss Charlton, ang aming magalang na may hawak ng Diamond card. Imposible. Paano sila magkakaroon ng membership card? Dapat peke. Hindi matanggap ni Harleen ang katotohanan dahil hindi niya akalain na ang mga mababang taong ito ay nagmamay-ari ng anumang membership card. Sabay-sabay tatlo. Illogical yun. Sinigawan niya ang guard, "Oy, nagkamali ka ba? Dapat bribery. Niligawan ka ng babae tapos pinapasok mo siya, di ba? Magrereklamo ako." Kumunat ang noo ng guard. How dare you say malandi ang miss natin? Napakawalang ingat. Ang guard ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at bagamat hindi niya ito nagustuhan, napanatili niya ang isang propesyonal na ngiti at ipinaliwanag, "Ma'am, syempre, may karapatan kang magreklamo, ngunit ang paradahan ay nakasurveillance sa lahat ng oras, hindi ako tatanggap ng anumang suhol." Humph! Tumingin si Harleen sa surveillance camera sa kisame at bumalik sa kanyang sasakyan sa inis, nagmamaneho palayo upang humanap ng paradahan. Sa puntong ito, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ipinakita ni Terence at ng iba pa sa guard ang isang tunay na membership card. Bagaman hindi ka panipaniwala, ang katotohanan ay nagpapaniwala sa kanya. Tiyak na maganda ang pakikitungo sa kanila ng may-ari ng mga brats na ito. May Diamond card ba sila bawat isa? Mukhang malaki ang impluwensya ng may-ari nila dito. Gayunpaman, walang pakialam si Harleen dahil naalala niya ang mabigat na impluwensya ng kanyang asawa. Paano magiging kasing kapangyarihan ng kanyang asawa ang isang tao mula sa maliit na lungsod na ito? Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Ipinarode ni Harleen ang kanyang sasakyan at gayon din si Terence. Huwag mong ituring ang iyong sarili na mahalaga dahil lang sa mayroon kang membership card. Huwag kang maging masaya ng maaga. Dapat tanggapin ni Harleen na nagmamay-ari sila ng mga Diamond membership card ngunit wala siyang pakialam. So ano? Ang parehong kamisete ay nawala at walang makakabili nito. Narinig ni Terence ang mga salita ni Harleen at sumimangot. Hindi makabili. Mayroon pa bang nasa likod nito? Siyempre, ayaw niyang tanungin si Harleen dahil dumating na sila, pag-uusapan nila ito pagdating sa shop. Pumasok si Harleen sa elevator at malamig na tumawa sa iba pang sumunod sa kanya, "So, gusto ninyong lahat na ipahiya ang inyong mga sarili dyan sa itaas? O maaari ninyong piliin na umalis? Sabihin ko sa inyo, hindi kayo magsisisi pagkatapos ninyong umakyat. Bakit tayo? Nakikita ko na may pumipihit, iyon ang pinakakapanabik na palabas na mapapanood ko sa buong buhay ko." Ikinawi ni Yasi ang kanyang mga kamay sa pananabik sa pag-iisip na pinipilipit ni Harleen ang kanyang sariling ulo. Humph! Dahil nabigo kang makita ang kabaitan ko, huwag mo akong sisihin sa mga kahihinatnan nito. Teka lang, magiging lingkod ko kayong lahat. Naisip ni Harleen na ang mga taong ito ay hindi makatwiran. Lalo na itong si Yasi. Bakit parang galit siya na parang hatter? Unti-unting umakyat ang elevator, huminto sa sahig ng damit. Naunang lumabas ng elevator si Harleen nang hindi humihinto.
Naglakad siya patungo sa VIP section na puno ng mga mag-agarang gamit. Dahil ayaw nilang sumuko, gagawin ko silang sumuko. Terence, bakit parang sigurado siya na hindi tayo magkakapareho ng damit? Nag-aalala si Cheryl. Hindi ko alam pero hindi ito dapat maging problema. Kung hindi tayo makakakuha ng isa dito, iba na ang iisipin ko, kibot balikat ni Terence dahil halatang hindi niya maaaring hayaang magtrabaho si Cheryl bilang tagapaglinis sa bahay ni Harleen. Okay. Tumango si Cheryl. Hinawakan niya si Yasi at mabilis na sinundan si Terence sa luxurious goods section. Madalas bumisita dito sina Miss at Yasi. Walang ideya si Miss sa iba't ibang brand at hindi siya nag-iisa sa brand. Nang ibabaw sa kanyang wardrobe ang mga medium luxurious brands dahil siya ay medyo walang pakialam. Agad na hiniblot ni Harleen ang isang katulong sa tindahan pagdating at itinuro ang mga damit sa kanyang katawan, mayroon ka pa bang isa nito? Tiningnan ng shop assistant ang mga damit ni Harleen at sumagot, pasensya na po ma'am, sold out na po ang design na ito. Nalaman ito ni Harleen kahapon nang bumili siya. Binili niya ang huling isa sa disenyong ito at imposibleng makakuha ng higit pa mula sa tagagawa dahil ang mga ganitong uri ng mga mararangyang produkto ay inilunsad sa panapanahon. Ang parehong disenyo ay hindi ilalabas at ibebenta muli. 820. Sa madaling salita, ang mga damit ni Harleen ay wala na sa print at iyon ang dahilan kung bakit ginawa niya ang mapangahas na taya. So, narinig mo ba lahat? Susuko ka na ba? Natuwa si Harleen nang lumingon siya kay Terence, Cheryl at Yasi, nahihiya ka na ba ngayon? Paano kung may membership card ka? Sold out na lahat. Not to mention 3, hindi ka makakakuha ng kahit 100 card. Sigurado ka bang sold out na ang lahat? Nakakunot ang noo ni Terence habang tinanong niya ang shop assistant. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Terence kung bakit si Harleen ay napakatiwala. Alam na niya na sold out na ito kaya nangako siya. Oo, walang natitira pang stock maliban sa sample na ipinapakita sa display window. Humingi ng tawad ang sagot ng shop assistant. Hindi mo ba kayang ibenta yan? Tanong ni Terence. Paumanhin, Ginoo, hindi ako autorisadong buksan ang window ng display, paliwanag ng shop assistant, lahat ng mga produkto sa display window ay inayos ng aming departamento ng pagbebenta at ang mga ito ay panapanahong pinapalitan. Ang mga ordinaryong shop assistant at guide ay walang mga susi dito. Oh, ganun ba? Tumango si Terence at bumaling kay Cheryl, ibigay mo sa akin ang iyong membership card. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang gustong gawin ni Terence ngunit inilabas pa rin niya ang kanyang wallet at ibinigay ang kanyang card kay Terence. Kinuha ito ni Terence at ibinigay sa shop assistant, kunin ang card na ito at pumunta sa manager ng sales department, tanungin siya kung maaari niyang ibenta sa amin ang sample sa display window. Diamond membership card. Natigilan sandali ang shop assistant ngunit agad na umiling, pasensya na po sir, bagamat isa kang diamond card holder, hindi namin ito maibebenta. Ito ay isang patakaran na ginawa ng Pablo Business Tower. Ha! Tatlong alipin na hindi pa nakita ang mundo. Agad namang tumawa ng malamig si Harleen sa mga kinikilos ni Terence, sa tingin mo kaya mong paglaruan ang diamond membership card. Mali. Meron din ako, pero ito ang rule nila. Sino ka ba? Pwede mo bang baguhin ang rule nila? What a joke. I've never seen such lowly people like you. I don't know how your owner trained you to be so ignorant. Do you think na you can play a diamond card? Ang mga salita ni Harleen ay sobrang matalas at hindi maganda, kahit ang tindahan na tumutulong sa gilid ay hindi nagustuhan. Tinanong lang nila kung may special privilege ang mga diamond card holders o wala, bakit kailangan mo pa silang kulitin? Hindi pinansin ni Terence si Harleen habang nagkukunwaring isa siyang baliw na aso na tumatahol sa kalye, sayang ang oras para kausapin siya. Iminungkahi niya, gawin mo lang ang sinabi ko. Ipakita ang card na ito sa iyong manager at sasabihin niya sa iyo kung maaari mo itong ibenta sa amin. Pero, okay. Walang choice ang shop assistant kundi ang pumayag gaya ng pagpipilit ni Terence.
Kung tutuusin, isa siyang diamond card holder at sinanay sila sa pagtrato ng mataas sa kanilang mga customer. Hindi nila maaaring baliwalain ang kanilang mga kahilingan. Kahit na ang mga kahilingan ng kanilang mga customer ay hindi makatwiran, kailangan nilang magpaliwanag ng matyaga o iulat ito sa mga nakatataas na departamento. Subukan. Subukan kung ano. Nakakatuwa. Hindi inaasahan ni Harleen na papayag ang shop assistant sa mga kahilingan ni Terence at nagalit siya. Bakit hindi mo nalang tanggihan? Bakit ka nagsasayang ng oras? Siyempre kailangan nating subukan, may mga taong naghihintay sa iyo na iikot ang ulo mo dito, walang pakialam na sagot ni Terence. Oo, ang taong iyon ay ako. Mabilis na itinaas ni Yasi ang kanyang kamay para ipahayag ang kanyang interes. Humph! Pinandilatan ni Harleen sina Terence at Yasi at naisip, sige, hahayaan kitang masiyahan saglit pa. Mga ignorante na tao. Nakita ni Cheryl si Terence na ipinasa ang card sa shop assistant at hiniling sa kanya na hanapin ang manager, halos nalaman niya kung ano ang gustong gawin ni Terence. Pinlano niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pansamantalang kapakipakinabang. Iyon mismo ang naisip ni Terence. May naisip na siya sa mga ekspresyon ng guard. Nang makita niya ang impormasyong nakatala sa card ni Cheryl, agad niyang nakilala si Cheryl, ang batang miss ng Pablo Industries. Isipin kung alam ng isang gwardya na nagtatrabaho sa parking lot kung sino si Cheryl, paano naging posible na hindi kilala ng manager ng departamento kung sino si Cheryl. Kapag nakita niya ang card ni Cheryl, wala na siyang pakialam sa rules at ibebenta niya agad ang mga damit sa kanya. Sino ang namamahala sa Pablo Business Tower? Malinaw na Pablo Industry. At sino ang may-ari? Hindi ba si Pablo? Bilang nag-iisang anak na babae ni Pablo, ang magiging tagapagmana ng Pablo Industries, bakit hindi subukan ng mga manager na ito na pasayahin siya? Napagdesisyonan na ang kinalabasan ni Harleen. Kailangan lang nilang panoorin kung paano siya nagpasya na i-twist ang kanyang ulo. Bagamat nalilito ang shop assistant, mabilis siyang pumunta sa opisina ng manager ng sales department dala ang card na ipinasa sa kanya ni Terence. It was the office to the direct leader above the staff here at kinabahan ang ginang. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Ipasok. Isang mahinang boses ang narinig mula sa loob. Binuksan ng shop assistant ang pinto at kinakabahang nagsalita, Manager Wang, sorry sa abala sa iyo. Oh, ikaw. Halatang hindi alam ni Manager Wang kung sino siya dahil napakaraming staff na nagtatrabaho dito. Paano kaya niya makikilala silang lahat? I'm Lily, working as a guide to VIP guests in the luxury clothing department. Pagpapakilala niya. Oh, anong nangyayari? Si Manager Wang ay walang anumang impresyon kay Lily ngunit tumango siya matapos marinig na siya ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Isang diamond card holder ang gustong bumili ng sample sa display window. Ipinahayag ni Lily ang kanyang intensyon na pumunta rito. Ano? Wala ba tayong mga panuntunan dito? Hindi tayo makakapagbenta ng mga sample sa mga display window. Pinapalitan ng mga ito pagkatapos ng takdang panahon. Kumunat ang noo ni Manager Wang. Madalas niyang idiniin ang mga ganitong bagay sa mga pagpupulong, bakit muli itong nagtanong? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.